Good morning mga kaibigan ko. Yan ang bangkang pituya na ginagamit na hatirin ng mga isda. Minsan kinukuha rito sa Malabon at dinadala sa karatig na lugar katulad ng Bulacan. Yan din ang ginagamit kapag panahon na ng hulihan. Isinasakay din yung mga nahuhuli sa palaisdaan at dinadala sa fish port. At ginagamit din yan sa Manila at Laguna de Bay para sa pagdadala ng mga kalakal. At ayan, makikita nyo naman yan yung mga nagtitinda rito sa Mega Dike ng mga sariwang isda na galing pa yata sila sa Binwangan na lugar sa Bulacan at dito nila dinadala sa Mega Dike para ibenta yung mga nahuhuli nilang mga isda. Ginagamitan nila na tinatawag na bubo. Ito yung lambat na inuumang sa gabi at kadalasan siguro mga alas 5, alas 6 ng umaga sa isa nilang pinapandaw upang maitinda nila rito sa Mega Dike. At yan, sa nakikita nyo, yan yung tinatawag na bubo na lambat at pinapandaw nila yan tuwing umaga. Iniisa-isa nila yan at pinipilian. Doon makikita nyo ang nahuhuli nila ay yung sari-saring isda tulad ng alimango, alimasag, biya at mga tilapia. Isa-isa nila yan na tinatanggalan sa buhol and then sa dulo makikita nyo sinasalin sa banyera at pinipilian naman. Sa isa na lang naiipon yung mga nakukuha sa bubo at kung makikita nyo nakukuha nila yung mga alimasag at alimango na may kasamang hipon. Yan yung bubo na ginagamit nila. Marami silang dalang bubo na inuumang nila sa gabi. At sa umaga nga, ayun yung isa-isa nilang pinapandaw para kuhanin yung mga sumasakay dyan sa bubo. Ito yung isang klase ng tilapia na kung tawagin ay arroyo na kung mapapansin nyo medyo malaki ang ulo at maliit yung katawan niya. Marami ang nagsasabi iba raw to sa native na tilapia dahil ito ay matigas ang laman. Oh, bakit may itik dito na pagala-gala? Pero sinisiguro ko na hindi yun nahuli sa loob ng bubo. At ayan mga kaibigan, kung mapapansin nyo, medyo nakakarami na sila ng huli. Dahil sa dami ng inuumang din nilang bubo sa ilog. At yun nga palang mga inuumang nilang bubo ay yan kadalasan inuumang nila sa Batasan River na tinatawag at saka dyan sa may Muson River. Diyan sila nag-uumang yan upang yung agos na kapag palaki yata at tubig at pakate, doon sumasakay ang mga sari-saring isda na yan. Nakahuli na si kaibigan na alimango at kanya nang papangawin upang hindi makasipit kung sakaling ilagay niya sa banyera para pilian. Kasi masakit talaga makasipit ang alimango. Lalo na yung mga ganyang laki lang na alimango na kapag ka talagang nasipit ka sa kamay, mapapaluha ka dyan sa sobrang sakit. 200 kilo yun kuya, sa bando ko man. 200 daw ang kilo ng alimasag sa Ubando pero dito naibebenta lang nila ng 100 isang kilo. At ayun nga, merong mga hipon kung mapapansin nyo, medyo maliliit at nakakausap natin yung kaibigan natin, panapanahon din daw ang paghuli ng hipon. Sa ngayon daw talagang maliliit ang mga sumasakay. Ayan, may mga biya pa na kasama yung mga maliliit na isda. At ayan, napilian na rin nila yung mga limango. Kung mapapansin nyo, merong pulahan at merong tinatawag na bulik. Yan yung mga sumasakay sa bubo na naiipon nila. Bumili si ate ng 3 kilong alimasag na nagkakahalaga ng 100 ang kilo. So ayan, kaya tinatakal na ni ate para pagbilan siya ng 3 kilo. Kaya ano pa ang inaantay nyo mga kaibigan ko? Pumasyal kayo rito sa Dampalit Mega Dike para makabili kayo ng mga sariwang isda na dito lang mabibili sa murang halaga.
Paano mga kaibigan? Hanggang dito na lang. Don't forget to like and follow my page ang Kaibigan Ko TV. Paalam!